Ano ba talaga ang gustong sabihin ng mga expiration date ng mga pagkain? Naranasan mo na ba yung natakam ka sa isang nakasachet na muffin? Kinain mo, okay naman ang lasa, wala kang napansing kakaiba. Pero pagtingin mo sa balot, isang buwan na pala itong expired. Teka, anong mangyayari sa iyo ngayon? Lalagnatin ka ba? Magkakasakit? Malalason? Magsusuka? O kailangan mo na bang tumakbo papuntang ospital? Pero teka, sa balot ang nakalagay ay best before. Ito ba talaga yung expiration date? O ano ba ang tunay na ibig sabihin nito? Kaya kumalma ka muna. Dahil ngayon, aalamin natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mga date labels na best before o used by at kung ano talaga ang maaaring mangyari kapag nakakain ka ng pagkaing lampas na sa nakalagay na petsa. Noon, hindi pa pangkaraniwan ang paglalagay ng petsa sa mga nakapackage na pagkain. Marami sa mga ito ang wala talagang date na nakalagay sa label. Maraming manufacturer at tindahan ang gumagamit ng mga code sa packaging para i-monitor kung kailan ginawa o ipinadala ang mga produkto. Pero ang mga code na ito ay para sa inventory at mga empleyado, kaya kadalasan hindi naman ito madaling maintindihan ng mga consumer. Halimbawa, imbes na malinaw na petsa lang, ang makikita mo ay mga code tulad ng L417A o 24065. Para sa manufacturer may kahulugan ng mga ito. Pero para sa karaniwang mamimili, halos imposibleng malaman kung kailan talaga ginawa ang produkto o kung gaano na ito katagal sa tindahan. Kaya noong panahong iyon, sa kondisyon ng pakete, itsura ng pagkain, amoy at sa ibang palatandaan, kadalasang bumabase ang mga tao para malaman kung maayos pa ba itong kainin. Pero habang dumarami ang mga supermarket at processed foods noong ika-20th century, naging mas mahirap nang malaman kung gaano na katagal ang isang produkto. Hindi mo naman kasi nakikita ang laman ng lata, kahon o pakete. Noong 1970s sa United States, nagsimulang hilingin ng mga mamimili na lagyan ng malinaw na petsa ang mga pagkain para magkaroon sila ng ideya kung maayos pang kainin ng isang produkto. Dahil dito, maraming manufacturer o retailer ang gumamit ng tinatawag na open dating. Isang sistema kung saan nilalagyan ng petsa ang mga produkto upang ipakita kung hanggang kailan inaasahang nasa pinakamagandang kalidad pa ang pagkain. Dito rin unti-unting naging pangkaraniwan ang mga label tulad ng best before, best if used by, at sell by. Pero habang tumatagal, marami ang nag-akala na pare-pareho lang ang ibig sabihin ng mga ito, na kapag lumampas na ang petsa, hindi na ligtas kainin ng pagkain. Pero yun ay isang maling akala. Marami sa mga date label na nakikita natin ngayon ay hindi talaga nagsasabi kung kailan magiging delikado ang isang pagkain. Kapag nakita mo ang best if used by o best before, ang ibig sabihin nito ay sa panahong iyon inaasahang pinakamasarap, pinakasariwa o pinakamaganda pa ang quality ng pagkain. Hindi ibig sabihin na sira na agad ito kinabukasan. Halimbawa, pwedeng medyo lumambot ang biskwit o hindi na ganoon kalutong ang cereal. Pero kung maayos ang pag-iimbak at wala namang senyales ng pagkasira, kadalasan ay ligtas pa rin itong kainin. Pero bakit hindi na lang kasi ilagay ang eksaktong petsa kung kailan talagang masisira ang pagkain? Imposible kasing matukoy ang eksaktong petsa. Nakadepende ito sa kung paano inimbak ang pagkain, kung nabuksan na ba ang pakete at sa temperatura ng pinaglagyan nito. Kaya imbes na eksakto, naglalagay na lang ang mga manufacturer ng date label na nagsasabi kung hanggang kailan pinaka-ma-enjoy ng consumer ang pagkain. Iba naman ang use by. Makikita ito sa ilang pagkain na madaling masira, lalo na sa mga refrigerated at ready-to-eat food. Kapag lumampas na sa petsang ito, mas mataas ang posibilidad na mas marami na itong bacteria na maaaring magdulot ng food poisoning. Kabilang dito ang mga pagkain tulad ng salads, deli meats at ilang unpasteurized cheese. Kapag nakain ng mga ito na may mapaminsalang bacteria, maaari itong magdulot ng food poisoning na pwedeng magresulta sa pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan at lagnat. At ang nakakapanlin lang, kahit mukhang maayos pa ang pagkain, wala itong kakaibang amoy, hindi panisang lasa, wala ring amag, posible pa rin itong may bacteria na hindi mo nakikita. Kaya para sa mga ganitong klase ng pagkain, mahalagang sundin ang nakalagay na use by date. Ngayon, paano kung hindi best before o use by ang nakalagay? Paano naman kung EXP, expires on, ang nakasulat? Ibig sabihin, ito na ang petsang sinasabi ng manufacturer na hindi na nila masisiguro ang kalidad ng produkto, pati na rin ang kaligtasan ng ilang partikular na produkto. Sa mga pagkain, hindi ito karaniwang ginagamit. Pero kung makakita ka ng ganitong label, mas mabuting sundin ang nakalagay na petsa, lalo na kung ang nakasulat literal na do not use after.
Kung magtatanong ka, ano ang pinakamainam gawin kapag lumampas na sa best before date ang pagkain? Hindi ibig sabihin na kailangan na agad itong itapon. Basta maayos ang pagkakaimbak at wala itong senyales ng pagkasira, ang cookies, pasta, bigas, crackers at iba pang shelf-stable foods ay maaaring hindi na ganoon kasarap paglipas ng panahon. Pero kung wala namang amag, kakaibang amoy o ibang senyales na sira na, kadalasan ay hindi pa sila agad nagiging delikado kapag kinain. Ang canned foods ay pwedeng tumagal ng maraming taon kung hindi pa nabubuksan at maayos naman ang pagkakaimbak. Pero kung nakaumbok na ang lata, may tagas o may matinding kalawang, huwag mo na itong kainin dahil maaaring naapektuhan na ang pagkain sa loob. Kapag ang frozen food naman ay tuloy-tuloy na nakaimbak sa 0 degrees Fahrenheit o negative 18 degrees Celsius o mas mababa, halos humihinto ang pagdami ng bakterya na nagdudulot ng food poisoning. Kaya kahit matagal na itong nasa freezer, ligtas pa rin itong kainin. Ang kaibahan lang, habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ang lasa at magandang quality nito. May dahilan kung bakit mahalagang maintindihan ang mga date labels. Noong 2019, isang survey sa mahigit 1,000 katao sa United States ang nagpakitang mahigit 70% ang gumagamit ng mga date label bilang pangunahing batayan kung ligtas pa bang kainin ang isang pagkain. At halos 60% naman ang agad nagtatapon ng pagkain kapag lumampas na ito sa nakasulat na petsa. Hindi lang ito nangyayari sa mga bahay, maging ang ilang grocery at restaurant ay nagtatapon din ng mga pagkain pwede pa sanang kainin. Dahil dito, milyon-milyong toneladang pagkain ang nauuwi sa basurahan kada taon. Bukod sa nasasayang ang pagkain, nasasayang din ang tubig, kuryente, lupa at oras na ginamit para gawin, iproseso, ipackage at ihati dito sa mga tindahan. Kaya maraming eksperto ang nagsasabing mas magiging malinaw kung dalawang date label na lang ang pangkaraniwang gagamitin. Best if used by para sa quality at used by para sa mga pagkain dapat masundin ang nakalagay na petsa. Sa ngayon kasi, wala pang iisang standard sa paggamit ng mga date label, kaya madaling malito ang mga mamimili. Ayon sa ilang researchers sa United States, kung magiging pare-pareho ang paggamit ng mga label na ito sa buong bansa, maaaring mabawasan ang food waste na humigit kumulang 378,000 tonelada kada taon dahil mas kaunti na ang mga pagkaing itatapon dahil lang sa maling pagkakaintindi sa date label. May iba pang paraan para mabawasan ang food waste. Halimbawa, sa France, maraming malalaking supermarket ang inaatasang i-donate ang mga pagkaing hindi na ibenta sa halip na itapon, basta ligtas pa itong kainin. At bilang mamimili, malaki rin ang maitutulong mo. Bumili lang ng kaya mong ubusin, itago ng tama ang pagkain, at huwag agad magtapon ng mga nakapackage o canned goods dahil lang lampas na sila sa best before date. Kung wala naman silang sinyalis na sira na, wala rin masama kung mag-o-overthink ka at susunod sa label. Kaya ang pinaka-the best, kainin ang pagkain bago ang date na nakalagay sa label. O kaya naman ipamigay bago pa dumating ang petsang iyon. Sa susunod na makakain ka o makakita ng pagkain lampas na sa nakalagay na petsa, huwag agad mataranta. Intindihin kung anong klaseng date label ang nakalagay dahil hindi lahat ng date label ay pare-pareho ang ibig sabihin. May mga label tungkol sa quality at mayroon ding may kinalaman sa food safety. At anuman ang label ng pagkain, mahalaga pa ring tama ang pagkakaimbak at walang senyales ng pagkasira. Tandaan, hindi lang date ang dapat i-check. Ang pinakamahalaga ay maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng label dahil dito ka magdedepende kung ang pagkain ay pwede pa o hindi na talaga. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.